Alright everyone, this is the Angriest Podcast, our very first podcast dito sa ating live dito sa Bacoor office. Sweet, ain't it? So today, ang pag-uusapan natin ay ano ba? Is it the size or is it the motion of the ocean that matters? Pag-uusapan natin yan, the size matter or is it the motion of the ocean that matters? So sasagutin natin ng ating mga kasamang mga chika babes. Siyempre, alam mo naman, titong-tito ako, kaya yung term ko, chika babes. Di ba? Right. Kaya dapat ganon. So pag-uusapan natin, legit ba ang size? Yun ba talaga ang concern? Kasi sa maraming kalalakihan, iniisip nila, size matters. Maraming insecurities. In fact, malaking pang insulto ng mga babae sa mga lalaki pa nagbe-break up na sila eh. Di ba? Wala, hindi man ako nasaktan, maliit lang yung tutoy mo, ganun. Sila magsalita, di ba? Pag nagbe-break up. So, kaya malalaman natin if size matters, no? So, tingnan natin. So, sino muna sumugot? Ikaw muna, Mia. Sagutin mo kaya, does size matter? Parang hindi. Parang hindi. Parang hindi. Bakit? Bakit? O, mamaya na. Try ko naman. Ikaw, does size matters? Yes, kasi Ano kaya? Dito kaya, para manig ka. Hindi naman Hindi marinig yan. Lagi mo. Alam mo, hindi naman kasi nasusukat dok yun sa laki o sa liit eh. Di ba? Kasi kung mahal mo yung tao, kahit gaano pa kalaki yan, ang importante napapatayo mo. Ay, importante tumatayo. Yes. Di ba? Kumbaga, titigan mo pa lang, tatayo na. So, size don't matter. So, if size don't matter, ba't parang napaka-big deal sa ibang lalaki o sa ibang babae yung usapan na to? Ba't parang napaka-yung bagay nito sa kanila? Kasi ang importante sa kanila, yung kaligayahan lang. What do you mean by that? Paano ibig sabihin nun? Yung kaligayahan lang na nabibigay ng babae or lalaki. Sa lalaki pala. Kasi ang lalaki, yung iba nagigilty kasi siguro, kailangan pa nilang gumamit ng kung ano-anong gamot para lang tumigas. You know? Kasi yung ibang lalaki naman, kaya sila nagagano na insecure yung iba. Kasi yung iba, normal naman. Kahit malaki yan o maliit. Ang importante, parehas kayo maligaya. Ikaw, Mia. Yeah. Anong take mo doon? Parang hindi. Kasi yung iba, di ba? Like, sa mga friends ko, pag sinabi nilang maliit lang naman yan, pero mahal nila. Teka, ano ba background ng mga friends mo? Gusto natin malaman yung background ng mga friends mo. Mayroon na kasi baka, anong klase yung ano ba, ito ba yung mga regular friends na nagtatrabaho sa, common workplace, or ito ba yung mga socialite na babae? Kasi syempre, di ba, iba-ibang estado ng buhay minsan, di ba? Tingin mo. Ano lang, ano ba ito? Simpleng buhay lang, like, asawa niya. Tapos, halimbawa, pag nag-aaway sila, nag-uusap kami about sa ganon. Kasi, di naman yun mawawala sa friendship, di ba? Pag nag-usap kami ganon, sasabihin nila, kahit maliit yan, mahal na mahal ko yan. Hindi ba biro lang yun? O may laman yun? May laman! Para lang mga taga-Nueva Ecija yan eh. Pag may laman. Kasi tatay ko taga Santa Rosa yung mga Samaniego eh. Pag mga taga-Nueva Ecija, lagi may laman. Pabiro pero may laman. Pansin ko yan. Tagos. Yan. So if size don't matter, kasi kahit maliit naman pala, basta mahal mo, okay naman pala. Ang next na tanong is, nasa haba ba yan o nasa taba? Ano bang take nyo doon? Ano bang masasabi nyo doon? For me, yung mataba. Ikaw, Mia. Grabe yun, Doc. Pwedeng both. Basta nga lang. Isa lang ba? Mataba? Kaya, mahaba. Mataba? Ano bang difference ng mataba sa mahaba? Obviously, isa pag ganon, di ba? So, Kinulang sa height yung isa, Doc. kilo sa isa, sa punggok yung isa. Pero solid. There's a pair solid. Yeah. Paano parehong solid? Ewan ko. Basta sa akin,
pagsamahin natin. Ano yan? So, sa mga babae ba, mas preferred nila yung ano, sa inyo, sa experience nyo, para mas gusto nyo mas mataba. Okay. May mga sasabi kasi gusto nila mahaba. In fact, may mga ano sa trending na sa mga ano sa mga internet May gusto nila mataba mahaba. naman na sakto lang eh. Satisfied ka na. Maabot naman siya dun sa gustong puntahan. Ang tanong, Doc, gaano ba kasi kahaba yan? Kapag may natin average 5 to 6 inches. Tapos, pero mataba, siguro mga 3 to 4 inches pero mataba. Doon ako. 3 to 4 Perfect na yun, Doc. Grabe naman yun. 4 inches? Parang Chiming Choy naman yun. Kasi si Chiming Choy, siya yung naging hallmark case ng mga lawyers. Kasi si Chiming Choy, sinabi niya na nagpasa sila ng babae, tapos sinabi niya na tumatayo daw edits niya, tapos yung sinukat ng doktor, parang 3.1 inches lang yung edits niya. Si Chiming Choy. Pero bakla talaga siya. Nag-asawa lang siya para sa citizenship sa Pilipinas. Naging hallmark case ng mga lawyers siya si Chiming Choy. Pero siguro baka mataba yun. Pero 3 inches baka mataba yun. Hindi ba sinabi kung gaano kalapad eh. Gano'n ba kahaba yung 4? 4? Ayep. Ano ba ang inch? Ganito? Ganito, Doc. 1, 2, 3, 4. O, diba? So, ganyan. Yan kahaba 4. Average Filipino guy. Depende naman kasi sa babae kung anong gusto talaga nila. May mahaba, may mataba, may sakto, ganun lang. Iba-iba yan, syempre. Alam mo, sabi nga nagtalo yung mga madre. Sabi ng mga babae, gusto ko mahaba. Sabi ng isang babae na madre, gusto ko mataba. Hindi, mahaba. Mas masarap yun. Hindi, mataba. Mas masarap yun. Sumasok si Mother Superior. Ano ba kayo? Basta tumitigas, panalo yun. Yes. Hindi yun. Basta tumitigas. So, paano kung, let's say, na-fulfill yung size saka yung girth, yung width. Pero, let's say, matanda na, nag-edad na, hindi na masyadong tumatayo. Paano yun? Paano usapan doon? Ay di paggamitin mo ng robas, Di ba sakit sa ulo yun eh? at least, Di ba nga nakwento ko sa'yo, gumawa akong kabayo dati. Para walang sakit ng ulo, walang palpitation. Kaya hindi ako agree sa robas eh. Pero mali ba sa robas, syempre may Viagra, sildenafil. So paggamitin mo ng ganon. So okay lang sa babae yun na parang artificial yung tigas? Parang hindi tunay eh, di ba, Doc? hindi na nga tumitigas eh. Ano pa bang paraan, di ba? Yun na lang yung way mo para tumigas. Ikaw, Mia. Kasi tumigas siya, bahagya lang. Tapos pag time na to do the deed, biglang malabot. Oo, parang gano'n. Much better na uminom siya ng kung ano pwede. So okay na sa iyo kahit parang synthetic, kahit artificial. Oo, basta tumigas. Maramdaman mo. Eh, kesa namang mabitin ka. Oh. Paano kung ano? Ang daming papaano, no? Hindi natapos. Ang daming tanong eh, no? Usapan, lang eh. The size matter, bilang kung saan na napunta eh, no? Okay. So yung tigas matters obviously kasi kailangan tumigas siya, otherwise what's the point, di ba? Parang sabihin niya na kaya hindi tumatayo to kasi parang hindi na tayo kasing sigla nun dati. Parang yung pagmamahalan natin, yung attention natin sa isa't isa, parang hindi ka na-attracted sa akin, hindi na ako attracted sa iyo, hindi na ako ganun ka-attracted sa iyo. Parang tayo, ano ba tawag doon? Nagkasawaan, nagkaumayan. Naumay na ako sa iyo, naumay ka na sa akin. Kaya parang tingin ko sa'yo, hindi ka na ganun ka-attractive. Diba? Paano kaya yun? Paano kung gano'n ang usapan ninyo? Ano bang bitawan sa mga ganong klaseng usapan? So, para sa akin, pag gano'n ang usapan, pwede natin ibalik yung dating nakaraan. So, paano tayo nagkakilala? Tapos, gagawin ko yung... Ano yung pupunta tayo sa Luneta Park? Hindi, yung sa isip namin. Siyempre, yung isipan natin gano'n. Sa isip ko, yakap pa. Gano'n. Parang gano'n lang. Hindi ko pa kasi na-experience yun, kaya hindi ko rin masagot siya ng Siyempre, I'm sure sa mga napapanood natin, sa mga nababasa natin, with the social media nowadays, may mga babae na nagsasabi na nagkaumayan na kami, nagkasawaan na kami, di ba? So,
you know, I'm sure na tumatabor sa isip nyo, paano kayo mangyari sa amin to? May lagay ko yung sarili ko dito, ano kayong gagawin ko? Meron kayong ganon? Meron ba kayong thought process na ganon na nangyari sa inyo yun, na napag-isip kayo bigla? Dahil nangyari sa iba? Nangyari sa iba. Tapos nabasa nyo, napanood nyo, nalaman nyo, napag-isip ba kayo bigla? Yes, Doc. Kasi- ano naisip mo? Minsan kasi paano pag dumating sa point na gano'n na nga yung mangyari? Tapos, may time din na mapapaisip yung, diba, yung guy. Paano nga pag kumuha tayo ng ibang girl? Oh shit, threesome! Oy, pausbong ang usapan. Mga chong-chong. Malupit to. Sige, tapos, sige, gano'n naging usapan. Paano kaya kumuha tayo ng ibang girl? Diba? Parang lang like, You try na kung titigas sa kanya, ganon? hindi, like, di ba nga nagkasawaan? Tapos, hindi na masaya sa isa't isa, ganyan. Para lang may gano'n na bumalik. So, may mga gano'n na parang gusto nila mag-try ng parang threesome. Like, fantasy dream. Kasi ako may rule ako eh. One set of balls for one hole. Ano yung sabihin nun? Isang pares ng betlog lang sa isang butas. Hindi pwedeng dalawang betlog sa isang butas. Heck no! Fuck no! I'm not gonna do that shit. Hindi ako papayag doon. Siyempre sa babae siguro, baka may pumayag. Pero ako bilang lalaki, hindi ako papayag na dalawa kami. Di ba? Yeah. Pero sa babae, may papayag kayong ganun. I'm sure meron, di ba? Pero paano kung nilapit sa inyo ng mga partners yan, mukhang nagkakaumayan na tayo, baka kailangan natin magpasok ng third party. Paano kaya maging reaction yun nun? Hypothetical lang, no? Like, Doc, yung babae, maghanap ng ibang babae, o yung lalaki maghanap ng... Hindi, yung lalaki yung nag-suggest na mukhang kailangan natin magdagdag ng babae kasi parang okay. nagkakaumayan na tayo. Obviously, hindi ako papayag na lalaki dadalhin natin. Gusto ko babae dadalhin natin sa equation. Yeah. Let's say, binaling up ng partner yun. Ano kaya magiging reaction nyo? Siyempre sa akin, hiwalayan ko siya. Oh, fuck! Diba? Dapat ako lang. Sa akin ka lang titigas. Hindi na nga tumitigas. Dapat, hindi. Gagawin ko lahat para mapatigas ko pa ulit yan. So, kung hindi na, at sa iba na tumigas, edi mag-iwalay na lang tayo. Total, ganun din eh, kung magpapasok ka ng babae. Bakit pa? Ikaw, Para sa akin, hiwalay. Sa'yo, hiwalay. Kaya ako hiwalay. Kay Mia, Try. Oh, adventurous si Mia. So open-minded ka ba? Parang networking. Open-minded ka ba? Yung sinabi ta, parang open-minded ka ba? Tangina, mag-multi-level networking na ba tayo? Hindi kasi nag-offer siya ng magpapasok ng ibang babae. Pero sa akin, Kahit ginawa ko na yung lahat, di ba? pero sa akin bilang lalaki, pagka inoperan ako ng babae na gano'n, wala na yun, deal breaker na yun. Parang fuck this shit. Gusto mo ng iba? Tangina, gusto mo ng big black cock? So, hanap ka na iba. Diba? Gusto mo ng egoy? Tangina, kayo na lang. So, ganun din ako, no? Magwasakan kayo, wala akong paki. Yeah. Di ba? Pero kung ang babae pumayag, kasi typically, pag hindi pumayag ang babae, walang mangyayari. Yeah. Di ba? Yeah. Kaya nga, yun na lang yung para sa akin. Mag-iwalay na lang tayo kasi walang mangyayari. Hindi na rin naman tumitigas sa akin. Kaya nga mas masakit ang judgment ng society sa babae kaysa sa lalaki. Oo. Ano yung bakit? Kasi pag hindi nagparaya ang babae, walang mangyayari. Wala talaga. Para pag lumandi ang babae, tapos ang pamilya. O tapos ang pagsasama. Would you agree? Yeah. Kasi ilang lalaki bang nililigawan ng babae? Sa akin me being a guy, ilang babae bang lumalapit sa akin para ligawan ako? Wala naman eh. Pero sa babae, kayong nilalapitan. Pag hindi kayo nagparaya, wala mangyayari. Pero pag nagparaya kayo, ganun ang judgment ng society. Malandi ka, makati ka. Yeah. Kasi ang babae nagbibigay eh. Diba? Pero lalo na kung hindi nyo alam yung reason, diba? Doon nga papasok yung bakit pag lalaki yung nagloko, player. Pero pag babae yung nagloko, malandi. Kasi nga yung judgment ng society na sa babae. Kasi ang babae ang nagpaparaya. Diba? Would you agree? Yeah. Yun ang hindi alam ng karamihan. Talaga. Sa totoo lang. Oo nga, mga hindi nakakaalam nun, no? Kala nila,
unfair lang ang society. Pero hindi nila naiintindihan, teka, pag-usapan natin ano ba ang logic? Sino ba nagpaparaya? Sino bang nililigawan? Sino bang umuoo? Babae, di ba? Kami mga lalaki, makakuha kami ng chicks, pero yung chick na yun, kailangan umuoo rin. Pag hindi umuoo yun, walang mangyayari. Di ba? Kaya kahit kami lumandi, kung walang babaeng lalandi, walang mangyayari. Pero kung malandi ka, maraming mangyayari. Kung babae malandi, ay, Diyos ko, marami na nangyayari. Kaya grabe ang judgment ng society sa mga babae. Right? So yun nga, balik tayo din sa topic na, what if nagaya na yung lalaki? So sabi ni Mia, sige, try. Paano ko trinayin ninyo? Tapos, sabi nung nagustuhan masyado ng partner mo. Trinayin ninyo eh. Parang wow. Tapos napapansin mo, during the deed, nakafocus yung attention niya doon sa bagong babae. Siyempre, bago yun eh. Diba? All of a sudden, tinitigasan siya. All of a sudden, ganado siya. Kasi bago yun. How would you feel? Papunta pa lang siya, Doc, pabalik na ako. Kasi, alam ko na ganun ang mangyayari. So, tanggap mo na. Yup. Tanggap mo na maaaring mangyari yun. Oo. So, kung mangyari parang, okay, expected. Ganon. Yan naman talaga. So, sa mga isa may mga babaeng open-minded, may mga babaeng no, hindi talaga, hindi mas hindi open-minded, but then again, no, ang principle ko, hindi, ako lang. Iba. Kasi ako, kung lalaki, bilang lalaki, tangina, kung may ibang lalaki papasok sa eksena, wag na lang. Lalaki, yes, Doc, but babae. What would you say sa Kasi ako, I've been divorced, no? So, naranasan ko, nahuli ko yung ex ko, nangangaliwa eh. Nahuli ko talaga sa kotse, no? So para sa akin, tangina, pangbira, ang landi nitong babaeng to, di ba? What would you say sa, sa mga tao na, na nangangaliwa? What would you say to those people? Na, teka, meron naman tayo Ba't naghahanap ka pa ng iba? Anong masasabi sa mga cheaters? Cheaters is a choice. Cheating is a choice. Cheating is a choice. So, ibig sabihin, Gusto mo yun, paninggan mo. parang sabihin, pasensya na, nagkamali ako, nadapa lang ako eh. Mali yun. Ang ina, nadapa ka, nabuntis mo. Paano nangyari yun? Diba? Sana madapa na lang ako ngayon eh. Oo, diba? Nabuntis pa? Ilang beses ka nadapa? Yung pa kayo? Ano yun? Sumayaw ka sa TikTok, ganon? Tapos natisod ka, I'm pregnant. Oh, shit. Diba? And that's when he realized he fucked up. So, nakasabi sa cheater, parang it's a choice. Sa nangaliwa ka, choice mo yan, problema mo yan. O kasi iba, sinasabi, hindi ko sinasadya. Kamali ako. O let's say yung sinabi sa'yo ng lalaki, ano sasabihin mo sa kanya? Hindi ko sinasadya, nadapa lang ako, nagkamali lang ako. Fuck you, bitch! Yari. Fuck you talaga, di ba? Fuck you ka ba? Bobo ka ba? Ang ina, paano mo buntis yan? Itinusok mo, bumuka ka? Oh my God. Oh, you're willing. Yeah. Willing volunteer, no? So cheating is a choice. So, paano yung mga lalaki na, balik na tayo sa edits na, kasi, alam mo, karamihan ng followers ko talaga, mga bata eh. Ang kukulit eh, puro edits ang usapan, edits, betlog, napaka-juvenile. Alam mo yun, sa pag-usapan natin yan, paano yung mga, nagpapabulitas, naglalagay ng bulitas, narinig yun na ba yun? Yes, Doc. May narinig ko sa ibang babae, masakit daw yun eh. Sa babae, masakit daw yun, kasi parang bakal kasi yun, di ba? Bulitas yun eh. Bakal kasi yun eh. Hindi ko pa na-experience. Pero, tingin nyo, attractive ba o hindi attractive? Hindi, for me. Hindi, para sa akin, kasi parang mali nga, parang masakit yun. Pero paano ko nakita ko, laki nito kasi may bulitas. Right, no. Oh, hell no! Holy shit! Parang Doc, yung Jolene. Oh my God. Kasi laki ng Jolene. Bulitas nga eh. Ano bulitas? Parang bakal na bilog. Parang kasing laki ng pellet gun. Oo, pellet gun na. Hindi mo kasi laki ng Jolene, no? Tangin na, laki ng Jolene. Laki nun. Yeah. Kung kasi laki ng Jolene, wala, wasak ka dun. Bukas naka-wheelchair ka na. Yeah. Eto, what would you say? Yung
Ano yun? Nauna tama bago kwento eh. Sorry, Sheena, pero meron ka kasi nun. I mean, pag sinubong may brace, ano experience? Ay, ito tanong. Ito tanong. Mako-consider ba na cheating kapag nahuli mo yung partner mo na naka-brace na mayroong bulbul sa brace? Oh my God. Consider ba na cheating yun? Mamahalay. Pwede siguro. Yung pagngiti mo, I miss you. May bulbul sa sa brace? Tangina. Cheating ba yun? Sabihin niya, oo, mahal, may buka. Tapos bigla niya, nag-loading sa utak niya. May buka sa Parang ano yun di ba? Parang nagkaroon ng contest. Yes, Nagkaroon ng contest, mga Siyempre, mararamdaman ko na yun pag sinubo mo, may... paano ko di naramdaman? Manhid ka Paano ko na-explain yung papamanhid yung lalaki? Wala na. Manhid ka na, di mo nararamdaman. Tagal mo uso mo the whole time. Nagkaroon ng contest daw yung UP, Lasal, sa Ateneo. Naglagay sila ng babae lalaki na co-ed na sa bawat kwarto. Experiment daw na sino daw yung mas malandi. Kung sino yung hindi magsisex, mananalo. Di kinabukasan, binuksan nila yung pintuan, nakita nila yung taga-UP, nag-sex, kitang-kita nag-sex. Huli. Tapos sumunod, yung Ateneo, nakita rin, huling-huli nag-sex. In fact, caught in the act pa nga. Pumapangalawa, pangatlo pa. Pati sa Lasal, sosyal, nakaupo. Yung mga taga-Lasal, nakaupo. Sabi niya, oy, congratulations, panalo kayo, disiplinado kayo. Hindi kayo nag-sex. Kahit overnight namin kayo iniwan na nakaubo, too bad. Bilang umiti yung babae, talaga nanalo kayo, puro bulbul sa Huli pero hindi kulong. Diba? So, Shot mo muna, Doc. ako na ba? Shot ko na ba? Itong podcast na to is brought to you by Isaw. Isaw and barbecue and tortillas and honey butter snacks. Alright. What can you say sa mga lalaki na na let's say mga porn star. Let's say nakapanood kayo ng porn. Tapos parang tangina, laki naman ng edits niyan. Ducks yan. 'Di ba? Anong na-feel niyo pa nakapanood? I'm sure nakapanood na kayo ng porn, 'di ba? Nakakita na kayo. 'Di ba? Ako nakapanood ako ng porn ng Bisaya. Naglalabay babae, nilapitan ng lalaki, nag-sex sila, no? Siyempre, itsura ng Bisaya, gano'n. Ako naman, parang pinapanood ko lang may pumasok na isang lalaki, pangalawang lalaki, sabi ng lalaki, what the hell? Sabi ko, tangina na wala yung lipod ko. Sabi niya, what the hell? Batag talaga eh. Sabi ko, ano yun? What the hell? Inisip ko pa rin, ano yung what the hell? Sino si Hill? What the hell? Tangina. Tapos yun nga, nakuha ko, ducks pala yung mga Bisaya. Oo, pang porn sila. Pero itsura nila pang construction. Kaya maghahalo pa ng semento kinabukasan. Totoo talaga. Napanood ako ng ganun. Mahanap nga yan, Doc. Luma na kasi parang napanood ko to parang 2000 ano pa to 2000, siguro mga 2005, 2007 ko pa napanood to Tagal na Yung uso pa yung DVD. O so let's say, nakapanood kayo ng porn, nakita yun, ducks to Anong say nyo doon sa gano'n? Parang, nag-iisip pa kayo, really din ba? Totoo ba? Ito nangyayari ba sa totoong buhay? Ano mang pumasok sa isip nyo? Para sa akin, parang kadiri, pag ganun. Paano padiri? Paano? Kasi mas may dating sa akin pagka yung hindi siya sex sa foreigner, di ba? Yung mga malalaki. Hindi ako, dun Hindi ako attractive so, sa pag foreigner, parang si Johnny Sins. Parang ganun. Ducks the ducks, ganun. Hindi. Mga 9 inches, ganun. Ayoko dun, ganun. Ayaw mo ng 9 inches? Gusto ko yung lang sila, yung sakto lang. Sakto? Ano ba yung sakto? Hindi, pag nakita ko yung parang hindi mo kaya yan, parang nakakadiri na. Pero ganun. Pag nanonood ako ng porn, kasi mas attractive sa akin pag yung kinakain. Kinakain? Doon ako kinakain naman yung porn Pero yung popcorn! Popcorn with cheese! Ganon? Hindi ako attractive sa sa porn. Hindi ako nanonood talaga nun. Pero kanina sabi mo nanonood ka. Before, kasi nga yung mga una lang. Pero ngayon hindi na kasi. May go ito. Alam na. Hindi na. Ngayon parang nandidiri na ako ngayon sa porn. Hindi ako. Amin ako rin naman. Hindi na nanonood ng porn ngayon But what for? Ako na lang, sarili ko na panoorin ko, di ba? Mas gusto ko pa yun. Di ba?
Pero sa mga scenes ng mga Pilipino, kanyari yung kiss, sa mga, ano ba yung palabas ngayon? Yung uso? Viva Max. Ayun. Viva Max. Kala ko yung mga Meteor Garden eh. Hindi. Wala pala po niyo. Parehas sa chai. So gusto mo may istorya. Parang gano'n. Pero ayaw mo ng diretso bakbakan. Hindi. Di ba may gano'n naman? Pero hindi ako na-attract talaga sa gano'n. Kahit may story pa siya. So, mas gusto ko yun sa Pilipino. Pero parang kung gumawa sila na may istorya. Let's say, Snow White and the Seven Dwarfs. Mga una yung titira. Hindi naman gano'n. Diba? Ikaw, Mia, pag nakapanood ka ng gano'n, naisip mo, parang tangina kaya ito pinapanood kong Kasi ngayon, Doc, hindi na ako nanonood nun. Before, yes. Yan nga, nanonood ka before, nararamdaman mo. Anong napipil ko? So, let's say, napanood mo yung scandal nila, huwag na natin sabihin. Okay. Okay lang. Kasi, pag nanonood ako nun, syempre, namimili ako ng yung talagang gusto ko. So, pag namili ka ng gusto mo, ano yung i-imagine mo na ako rin yan, someday, gano'n? In the near future. Yeah, with Chris D. Ano? With ano? Yeah, with Chris D. Sis Chris D. Chris Dennis! You know it, you heard it. Alam nila! Shout out. Alam na this. Wala ka man dito, Chong. Alam mo, ikaw ang laman ng puso niya. Yeah! At ng nguso niya. Shout out Chris D! I love you! Ayun nadali mo, Chong. Yeah. So, dahil balik tayo sa usapan na... So, let's say, sabi nyo, mas gusto nyo yung taba. Balik tayo sa usapan na size matters. Sabi nyo, gusto nyo taba. Mas mataba. Paano kung ganito kataba? Kasi taba ng microphone na to. Kiss na. Ayoko. Ganyan kataba. Ito rin yung ulo. Kumapit ka na! Kinabukasan naka-wheelchair ka na. Stroke ka pa. Ang ina. Dok, bata ka nagkasya, yan pa kaya? Yun nga. Di ba? Iba yun. Iba naman yung panganganak pag nagsisex kayo. No, hindi mo ako Mas matagal nga ng anak eh. 9 hours minsan ng labor. Oo. Pero iba yung kasi yung... Oo. Pero talaga. Ang 2 minutes lang eh. Swerte ka na kung 5 minutes eh. 10 minutes pa nga yun. Yung pisa ko nagsabi niya, Sabay kang yelo, te. meron daw silang ano yun ang pasawa niya? Brazilian. Nagsisex daw sila. 10 times a day. Tang ina, sabi ko, insan. Dalawa lang ibig sabihin niyan. Either nagsisinungaling ka or isa kang Diyos. 10 times a day? Ano ka, Diyos? Grabe naman yun. 10 times a day daw. Ano ba? May quality pa ba yun? Ano Baka ba? sabik sila. Ano, tirang manok? Baka sabik lang. Baka ano lang kada 1 second. Tingin ko ganun. Yung What? tirang manok, ganun. Ha? Parang nanginginig na bilang pag tirang mo, Pikachu! Tapos agad, ganun. Oo. May napanood ako nun, Dok. 5 times a day. 5 times a day, realistic pa yun. Nangyayari pa yun. Kaya ito masasabi ko sa mga batang nanonood ito, yung mga teenager na pwede makapanood ito, you have to practice safe sex. Bakit? Kasi madali lang gumawa niyan eh. Pero pag nabuntis nyo yan, tangina, tingnan natin kung mayroon kayo pangbili ng Similac. Wala kayong trabaho, asa kayo sa nanay nyo. Do you think your parents would allow that to happen? Do you think your parents would think na, uy, okay yung anak ko macho, hindi siya bakla, nakabuntis siya. Do you think magiging proud sila? Ako, hindi. Kung malaman ko, anak ko walang trabaho, sa nakabuntis, tangina, babatukan ko pa yun eh. Bobo ka, dinala mo na sa laki ng edits mo. Diba? O kaya, dinala mo puro ka lang libog, tigas-titi ka lang. Wala ka mong trabaho, bobo ka. Kasi when reality hits, it's not about it's not about the size anymore. Yan lagi sinasabi. Alam mo, size only matters kapag wala ka lang ng trabaho, tamad ka pa. Masisilipan ka talaga ng babae, lalo lalaki ka. Wala kang trabaho, nasa bahay ka, tapos gusto mo tira ka palang tira, wala ka ng contribution sa bahay, ay, Diyos ko, mapagsasalitaan ka talaga ng babae. Diba? That's why size matters, kasi parang kahit pa paano, at kahit pa paano malaki ka, diba? Whatever. Nakasatisfy mo siya. Pero, temporary yun eh.
Temporary yun. I do feel na temporary yun. Hindi magtatagal yung ganong klaseng relationship. Kasi walang babae na magpuput up sa ganong klaseng setup na dahil lang malaki o dahil lang mataba o dahil lang happy siya sa sex. Hindi magtatagal yun. Hindi magtatagal yung ganong setup. From what I could tell, no? Saka ano alam niyo ba yung mga nagyoyosi? Hindi tumatayo yung edits niya. Nagkakaroon ng erectile dysfunction yan. Yung mga mahilig mag-yosi, yung mga kabataan mahilig mag-yosi, nako, you think okay kayo ngayon? Yeah, in your teenage years. But when you hit your late 20s, yosi kayo yung yosi, tingnan natin kung tumatayo pa yan. Oh, in fact, Pag tinamaan ka nun. pagka epekto na yung yosi mo. So, isang tanong, pag ba nag-steroids, lumilit daw bang etits? Pag nag-gym ba, lumilit bang etits? Yun ang tanong ng iba. Nakakalit ba ng etits ang pag-gym o ang steroids? I don't think so. I don't think nakakalit siya ng etits. Siguro malaki katawan mo. Kaya nagmumukha maliit edits mo kasi masyado malaki yung katawan mo, di ba? Pero yun na talaga yung size no. Tapos siguro yung betlog mo liliit, pero sino ba nangangailangan ng betlog? Who needs your betlog, di ba? Aanin mo naman yung betlog mo. Baka sa iba, Dok, Like what? pag nag-gym sila or nagpapalaki, lumilit daw yung etits. Hindi nga, kasi lumalaki katawan nila. Pero kaya nagmumukha ka maliit. Nagmumukha lang maliit yung edits nila kasi lumaki bigla yung katawan nila di ba? Okay. Pero hindi ibig sabihin liliit yung edits niya. Di ba? Although, pag nagkaroon ng back pain, ito, syempre, specialization mo to Alam niyo naman. Yeah. LeBron James. Napasok mo yan, Doc. Go. Pagka kayo naipitan ng ugat sa likod, ay, Diyos ko, liliit talaga yung edits nyo. Tangina. Good luck na lang sa inyo, motherfuckers. Liliit edits nyo. Guaranteed yan. Siyempre, ang nagbibigay ng tigas sa muscle, yung nerves. So, kung walang binibigay na tone ang nerves, paano titigas yan? Paano tatayo yan? Diba? Meron tayong mga cases na nagtatanong sa akin, Dok, paano kaya ito? Hindi na tumatayo titi ko. Nagtatanong sa akin. Bali hindi sa inyo, sa akin nagtatanong. Kasi nga, wala na. Nagkaroon na ng back issue. Naipit na yung ugat. Nagkaroon ng pinched nerve sa likod. So, nangyayari yun. In some cases, no? Yun yung may mga medical aspect na hindi dinidiscuss. In normal situation, size, haba, width, yun lang pinag-uusapan. Pero, in medical situations, lumiliit talaga yan. Ako nakakita ko, betlog na lang natira, butas na lang natira, saka betlog. Nakakita ko ganun. Puti pa yun, ha? How much more kung Asian? Tangina, baka pati betlog daw mag-shrink na. Asian, no? Ayun, so, isang issue yan, yung mga nagyoyosi. May magyosi. May mag-marijuana, may hirapan tumayo yan. Kasi syempre, downer ang marijuana. Diba? Syempre, yung mga nagdodroga, yung mga nagdodroga, upper yan. Yung mga crystal meth. Yan, shabu, no? Shabu sa Philippines, no? Yung mga nag-shabu, nag-crystal meth. Yun, uppers naman yun. So, hyper naman sila, no? Maaaring hyper sa section, diba? Maging addict naman sila, no? Nangyayari naman yun. Anyway, ang tanong ng iba, pag lagi ka ba naglululo, ay masama ba? Masama ba ang paglululo araw-araw? Mapalalaki, mapababae, masama ba? Sa babae muna tayo. Masama ba maglulo araw-araw? Hindi ko alam, Dok, sa lalaki. Babae nga muna hindi ba naglululo ang babae? Ano ba? Kala ko si lalaki. Lulo. Ano lulo? Nagmamasturbate. Ay, hindi! Hindi nagmamasturbate ang babae? Ano malay ko? Hindi ko naman ginagawa. Alam mo yung ibang babae nga, sa Amerika, nauupo sila sa washing machine. Kasi di ba umalog yung washing machine? Doon sila naglulo sa washing machine. Didikit? Nakaupo sila doon. Ha? Oo! Okay. Kaya ba nasi-shake yung washing machine, parang vibrator yun. Pangin. Sasakay siya doon. Uupo siya doon. May mga ganon. May mga ways sa paglululo. Kaya sabi nga nila, kasi mag-boyfriend ka, magdala ka lang daw ng talong sa sinihan. Kaysa mag-check-in ka sa hotel, pag-check-in ka sa hotel, dala mo daw talong, hindi mo susulat Mr. Mrs. Talong. Wala na daw ganon, kasi talong lang dala mo. May mga ways para maglulo. Sa babae ba? Normal ba ang paglululo sa babae o sa lalaki lang yan nangyayari? Hindi ko pa yun na-try, Dok! Hindi mo na-try. So, sino nakapag-try? Aminin, huwag pa virgin.
Yeah, pero mamatay. No. Eh. Lulubog ka sa kinaupuan mo. Wala ba kayong kakilala na naglololo na babae? Siyempre, wala akong kilala kasi Wala ba umaamin sa babae na naglololo? wala. Aba. I tried before, Doc. Anong result? Happy. Satisfied. May tang. Kung happy, bakit di mo na ginagawa? That's a pass. Ano? Pass. Pass. So sa mga salita, ang madalas na maglolo, mga lalaki. Yes, Doc. Kasi yung iba nga, di ba, pag, parang mas mabilis sa kanila. Huwag yung mabilis sa kanila. Parang ang bis maubos ng Alfonso ngayon. Busy. Busy, busy. Ano? Kasi nagkukwentuhan tayo ngayon. Napapasarap sa shot, Doc. Papasarap sa shot! Pingil, ha? Kaya pala may amats ako, no? Doc, isa pa lang yan. Patapos na, oh. Last time, ang tagal namin inubos yan, eh. Last week, ang tagal namin inubos yan. Ngayon, parang ang bilis, eh. Magpermanto ka na, Doc. Hindi ka pinanganak, Sharon. Yes mo, Fernando po. Yan ang Fernando po moment ko. Paano yung nakasuntok? Uy mo. Puno na sa lot. Kailangan ng kalusing. Alright, go. Ay, si Fernando po. Idol. Sagutin nyo kaya. Tawa kayong tawa, eh. Okay na yung mga hindi nalalakas mo. Dok, ano ba kasi yun? Maglulo? Oo. So, normal nga sa lalaki, sa babae, hindi masyado. Hindi ako Hindi masyado sa babae, Doc. Try. Sa lalaki, normal yun. Kasi pagka, Oo nga, sa lalaki nga. na-horny sila. As manonood ng porn, tapos yun, lo na. Hindi ba ano ba? Ba't sinasabi na may mga babae din daw na-addict sa ganun? Sa lolo. Meron daw babae na-addict sa ganun. Nangyari daw yun sa mga ibang babae. Sa ibang babae, Doc, yes, oo, siguro. Like, mga foreign, ewan natin sa mga Pilipina or... Ang swerte nga ng mga babae. Pwede kayo makatapos ng ilang beses, eh. Ang lalaki, one time, big time na, tapos na, eh. Mamaya uli, mga after 1 hour, 2 hours. Ngayon, kung bata-bata ka pa, nung bata-bata ako, kahit mga 15 minutes, pwede. Ngayon, siguro mga after 1 hour, 2 hours, pwede na uli. Ang babae, kahit sunod-sunod, eh. Walang problema, eh. Pag Pag sa ibang... Pag sex talaga. Yun nga. Sunod. Pero yung maglulo ka mag-isa mo ba? Hindi. Di ba? Minsan naisip ko nga, pero tangina kung lalaki pala, walang limit, eh. Okay sana, eh. Yung ganun, Doc, na like, mas more sa girls kaysa sa boys. Ang alin? Yung makatapos. Yeah. Swerte ng babae doon. Kasi pwede makatapos ng babae na paulit-ulit. Basta nasa top ka. Marami. Only yun. Only top? Yeah. Tangina, bagong term yun, only top. Order ka na! Andi ka na! Alam niyo na yun, bagong produkto yan, only top. Basta sa iba. Parang ice cream yun, ano? Yes. Ice cream, only top. Kakainin ka ng kakainin sa maubos. Only top. Malapit yun. Only top. Makatawa naman. Wala ka nang kontribusyon, tawa ka pa ng tawa. Sige. We talk about if size matters, no? Ito naman, nagmamatter ba ang itsura? Para ganahan ng isang babae para makipag-sex dun sa tao na yun. Let's say, pangit. Paano? Parang pangit. Pangit. Example, sino bang alam natin pangit? Let's say, yung mga nakikita mo geng-geng dun sa binangunan sa Amono. Mangit, tapos? Oo, tapos nagkagusto sa'yo. Ano siya? Gaganahan ba kayo sa ganun? Sino ang pangit, Doc? Lalaki o babae? Yung lalaki ang pangit. Tapos yung maganda, nagkagusto dun sa pangit. Oo. That's a love. Love. Yeah. To each its own. Kanya-kanya yan. Yeah, kaya nga sinasabi nila, love is blind. Ay, Alright. pag ako talaga, alam mo, totoo lang, nung unang uwi ko sa Pilipinas noong 2015. 2015, umuwi ako dito, eh. Ang dami ko nakita mga gagandang babae. Sabi ko, ang gaganda ng mga babae sa Pilipinas ngayon. Tangina yung mga kasama, ang papangit!
tawag ko nga, si Jack, si Jack. Jackpot kasi. Jackpot yung mga lalaki sa mga babae kasama nila. As in, jackpot talaga. Hindi ko alam paano, kung saan nila na-meet yun, saan sila nagkakilala. Lalo na, Dok, sa mga foreign and mga Pilipinang like sinasabi nilang nakaahon ng sa hirap. Ay, yung mga foreigner naman kasi bulag yan eh. Pagdating sa mga kababaihan, bulag sila. Like parang sa kanila, nagsawa na sila sa sobrang ganda. So, Hindi, alam mo, totoo lang, iniisip nila, pag pangit kasi to, hindi mangangaliwa to. Aalagaan ako nito. Pag kumuha ako ng maganda pang beauty queen, hindi ako aalagaan nito. Baka malamang magtaksil pa to, yun ang iniisip nila. Kaya kumukuha sila ng mga Pilipina na kulang na lang umakit ng puno. Alam mo yun? Yung mga typical, yung mga typical Pilipina na kuha ng mga foreigners. Huwag na kayo ma-offend, totoo naman, Yung mahaba buhok, straight na straight, yung maliliit, yung payat, tapos yung kaitiman talaga. Yung kala mo mukhang alam niyo na may itsura ng mga yun, di ba? Ayoko na mag-mention ng kahit anong Diyos ko, yun naman talaga itsura yung kulang na umakit ang puno. Yun naman yung totoong nagugustuhan ng mga foreigner. Kaya kung exotic ka, sabi nga na exotic beauty. Kung exotic ka, malamang magustuhan ka talaga ng foreigner. So pag nagustuhan ka ng foreigner, my chances are, pangit ka! Yun ang bottom line. Nagagalit ka na naman, Doc. Relax. Siyempre, angry yes. Angry yes, motherfucker. Angry yes. So, anyway, does size matter? I guess it doesn't matter. For some women, it doesn't matter. Ako, the way I see it is this. Simple lang, mga chong-chang. Mag-iwan ako ng conclusion sa inyo para maintindihan nyo itong topic na to. Sa mga bata o sa mga binatilyo, sa mga binatang nanonood nito, size don't matter. And why the fuck would I care? Kung hindi siya nag-enjoy during our time together, hindi siya nag-enjoy, kasalanan niya yun, tatanga-tanga siya. Nakakagiling nga siya sa TikTok, sa kama, hindi siya makagiling, bobo siya. That's the way I see things. Kung hindi ka nag-enjoy sa activity natin, dahil ayaw mo umibabaw, dahil pa-demure ka, tanga ka, bobo ka. Di ba? The way I see it, yung kaligayahan mo nasa iyo. Kung babae ka, nasa iyo yung kaligayahan mo. Kung lalaki ka, nasa iyo. Kasi ako, the way I see it, mag-i-enjoy ako pag meron akong kasama. At yung kasama ko na yun, wala akong pakialam kung mag-enjoy siya. I don't care. Basta, the way I see it, mag-i-enjoy ako. Ngayon, kung mag-enjoy din siya, happy. Ibig sabihin, match kami. Ngayon, kung pakeme siya, ayaw niya, kasi alam mo naman, dalaging Pilipina, Di ba? Sorry, hindi ka nag-enjoy, tanga-tanga ka, bobo. Gumigiling ka sa TikTok, kaya ka nagustuhan, gumigiling ka sa TikTok eh. Tapos nung nandun tayo sa kama, hindi ka gumigiling, bobo ka, bitch. Anyway, that's our podcast! Our first podcast! Sana panoorin nyo, sana makay manood. Tangina talaga. Oh yeah.